Another day, another Trojan horse mga kababayan ang nahuli. Oh, anyari mga kababayan kay Regal Oliva. Lumabas ang totoong kulay mga kababayan. Itong, kilala nyo ito? Viral ito sa social media mga kababayan na isang abogado na mayroon siyang vlog din mga kababayan na palaging content mga kababayan ay tungkol sa mga Duterte. Sa makatwid mga kababayan, dati-rati nagpa-endorse pa nga ito ni Tatay Digong mga kababayan dahil tumakbo. Bilang congressman ba yun? Ginamit si Tatay Digong mga kababayan. And then, nagbablog na tungkol kay PRRD. Siyempre, maraming kumagat mga kababayan. And then, umabot na sa milyon ang kanyang followers mga kababayan sa Facebook. At marami na rin sa YouTube. And then later on, ngayon mga kababayan, biglang naging tunog dilawan. Umani mga kababayan ng libo-libong komento at matinding diskusyon online ang pinakabagong video nitong si Regal Oliva. Miss, o shall I call you Mr. Regal Oliva? Why are you... Oo mga kababayan, umani ito ng limpak-limpak na komento at marami ang nagalit matapos ng ilahad ang isang naratibo na tila pumapanig siya sa pananaw ng mga anti-Duterte mga kababayan at mga dilawan at mga bangagan kaugnay sa pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Ito'y mula sa isang personalidad mga kababayan na dati ginagalang at sinusuportahan si Tatay Digong mga kababayan. Nagpa-endorse pa At yan nga ang ginawa niyang stepping stone mga kababayan para umangat at para maging Regal Oliva na marami ang sumuporta mga kababayan sa social media. Ngayon, marami ang tila nagsasabing na nag-iba na daw ang ihip ng hangin. Sa nasabing video, sinabi ni mga kababayan nitong si Regal Oliva na dumating na daw ang panahon na kung saan ang batas mismo ang humatol kay dating Pangulong Duterte at hindi na politika. Batas na daw ang kalaban mismo ni Digong. Ayon kay Regal mga kababayan, tinanggihan daw ng ICC Pre-Trial Chamber ang kanyang hiling sa kanyang kampo ng interim release kay Tatay Digong dahil hindi umano mga kababayan na panatag ang hukuman sa mga pahayag ng dating Pangulo. Lalong-lalo na't maging ang Vice President daw mismo mga kababayan na si Inday Sara Duterte na anak ni Tatay Digong ay hayagang tinutulan ang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. Sa tingin nitong si Regal mga kababayan Oliva ay hindi naman daw hindi simpatya kundi batas ang pamantayan ng ICC. Ngunit ang isa sa mga kontrobersyal na sinabi nitong si Regal Oliva mga kababayan ay etong mga huling pahayag niya na ang sabi niya, itatranslate lang natin mga kababayan na ngayon ay humaharap siya sa isang korte na nakikinig ng may tiyaga at ayon sa batas. At marahil ito ang tunay na hustisya na ang taong nagtayo ng kapangyarihan sa takot ay ngayon kailangang umasa sa batas na minsan niyang binaliwala. He may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Ha? Talaga lang, Regal? Parang may panghuhusga na mga kababayan, no? Di ba tunog dilawan? Yan ang mga naratiba ng mga dilawan mga kababayan na puno ng pananakot daw yung administrasyong Duterte. Ang natatakot lang naman doon, Regal, yung mga kriminal, durugista, mga salbahi mga kababayan. Tapos, ang sabi pa dito niya, at marahil ito ang tunay na hustisya na ang mga taong nagtayo ng kapangyarihan sa takot ay ngayon kailangang umasa sa batas na minsan niyang binaliwala. At bago magtapos mga kababayan, binigkas pa niya ang mga salitang, ang batas ay hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. So assuming na mga kababayan siya na dapat talagang managot si Tatay Digong. Hay nako Regal. Niregla siguro ito si Regal mga kababayan, no? Kaya nagkaganito. O ngayon mga kababayan, nawala na siya ng mga subscribers. At isa sa mga pumuna dito mga kababayan ay etong ating kaibigang si Dean Chase na isang abogado mga kababayan. Mayroon din siyang analysis dito sa sinasabi niyang mangga
manggagamit mga kababayan na si Mr. Regal Oliva. Kagaya nito si Coco Pimentel mga kababayan at Tito Soto. Mga manggagamit. Ginamit ang mga Duterte and then sa huli, nag-traidor mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Vicente Soto III, Coco Pimentel, COVID Pimentel, Mr. Regal Oliva. Mr. Regal Oliva. Mr. Miss? Ano nga sabi dun sa meme mga kababayan? Shall I call you Mister? Why are you gay? Sa meme yun hindi para sa kanya yun na mga kababayan ha. What do all of them have in common? Yes, each of them were once allies of the former President Rodrigo Duterte. Ally. Each of them fell into the cracks and took a hard turn from allies to hardcore critics. Diba? Vicente Soto back in the day. He was very vocal with his support on the war on drugs. Yan si Soto ngayon mga kababayan, no? Lumabas din ang tunay na kulay sa Ping Lacson. Dati-rati mga kababayan, di ba? Pasipsip ito lagi sa mga Duterte. During Duterte's administration, he said, and I quote, "Ang laki ng problema natin sa krimen. The president's declaration with a war on drugs is necessary. Necessary. This is what the country needs right now." Tapos biglang mga kababayan, biglang nag-iba ang timpla. This inspired him to pass a law against dangerous drugs. But around March of 2022, after rubbing elbows and associations with the Marcoses, rubbing elbow. Kiskisan tayo ng siko. He explicitly denied he had any connection with the Duterte family. Denied to the max na. September 2025, Soto, together with Pimentel and Lacson, positioned themselves and said, enough of the Dutertes. This year, they initiated a media-wide propaganda against the Duterte administration. Coco Pimentel, then Senate President way back 2016, was part of the PDP Laban Party and had supported then Mayor Rodrigo Duterte's presidency. He also showed solid support on PRRD's independent foreign policy. Yan dilaw na dilaw ang dating mga kababayan. PDP Laban kuno. Pero yan lang ang PDP Laban na dilaw mga kababayan. Batukan ka sana ng ama mo. And was also a vocal Marcos critic. But June of this year, after President Bongbong Marcos appointed Pimentel's wife as the special envoy to the United Arab Emirates for trade, binigyan ng pwesto ang asawa mga kababayan, who as of the moment serves as the executive director of the Senate Spouses Foundation, his alliance shifted. On the recent impeachment of the Vice President Sara Duterte, he made his stand on the issue very clear, as he said, and I quote, "Since the articles of impeachment has been filed by 1/3 of the members of the House of Representatives, the trial by Senate must forthwith proceed." In layman's terms, he wanted the impeachment of the Vice President to proceed. Katulad din ni Soto mga kababayan, di ba? Gusto niyang labagin ang utos ng Korte Suprema. Without delay. Without delay. That he is no longer a Duterte supporter and further exclaimed that PRRD has zero influence over him. Arriving on the most recent shift in narrative. Eto na ngayon. Eto na ngayon ang interesting part. Isang, akala natin ka-DDS. Akala natin from our side mga kababayan, buti na lang lumabas ang tunay na kulay dahil ang ginagawa nito mga kababayan na ito si Regal Oliva mga kababayan. Mang-uulol ito Kung hindi kayo careful, ito mga nagpapanggap na Duterte supporter mga kababayan, uululin kayo. Unti-unting lalasunin na inyong utak mga kababayan para ma-realize niyo na buti nga sa mga Duterte, buti nga kay Tatay Digong na nakulong siya. Ganyan. Lason ang mga taong ito mga kababayan, mga damo na dapat nang bunutin mga kababayan dito sa ating hanay, itapon doon sa apoy ng mga bangag. Mr. Regal Oliva. Mister! You might remember him as one of the most vocal supporters. Alaka, Dinjay, sinawag mong Mister, at him. Kabuka pa naman yung mga kababayan, yung taga Cebu din na nagalit na tinawag na sir at pinatayo ang waiter ng 2 oras mga kababayan ni lecturean dahil sa pagtawag sa kanyang sir. Ewan na natin kung magagalit ba to si Oliva, Regal Oliva mga kababayan at tatawagin na mister. Nagpapalda pa naman mga kababayan. With powerful lines like, Cap it all, the arrest warrant from the ICC. Dati pa ito Remember ito Bago siya bumaliktad mga kababayan, ito ang kanyang pinagngangak. Poses complex issues for the Marcos administration, particularly due to the lack of the ICC's jurisdiction. Siya na mismo point of view niya
POV, point of view, lack of jurisdiction. in the Philippines and the potential legal actions that could be pursued in the Supreme Court. Buhi pamanggod Sabi niya, buhay pa kasi ang legal system or ang legal system. justice system sa Pilipinas. Buhay pa daw ang legal system sa ating bansa, mga kababayan. Kaya, hindi pa nararapat, mga kababayan, na dumulog tayo sa ICC. Yan, before, bago pa yan, mga kababayan, naging Regal Oliva ito siya. Lumaki ang ulo, mga kababayan, nung dumami ng mga subscribers niya at mga followers. Ginamit niya, mga kababayan, ang Duterte supporter, pagiging Duterte supporter, sa pagpapadami ng subscriber at followers. And then, later on, biglang nag-ibang timpla. Not to mention, ang political nga epekto ani. Kay fast approaching na ba ya ang election? Naaalarma pa siya dati, mga kababayan, na ano ang political implication nito sa pagpapapasok daw ng ICC dito sa ating bansa, mga kababayan. 2025. Kung arestuhon ba si Tatay Digong, di ba mag-alsa masa ang mga Duterte lawyer? Kung aarestuhin daw si Tatay Digong, hindi ba kaya mag-aalsa yung mga pro-Duterte? And will this be the beginning of another political crisis? Ngano naabot man taani oy? Bakit na punta tayo dito sa sitwasyong ito? Tanong pa niya dati, mga kababayan, dati pa na, nung nang-uulol pa siya. Abi ko man, ug ang bagong Pilipinas kay united na. Akala ko ba ang bagong Pilipinas is united? Yes, he and so many other Duterte Baka katulad yan ni Aura na gustong magpatawag ng she. Mandaka din, Chase. supporters know this and believe it by heart. The Philippines indeed has a robust and functioning judicial system. Hence, making the warrantless arrest of the former president Illegal. not only unconstitutional, but it also tramples basic human rights. Rights. Yun ang naratiba ni Oliva dati, ha? On one of the other videos, he made, Ito, nagpa-endorso, mga kababayan, kay Tatay Digong. Tatay Digong, endorse me naman para manalo ako, Mr. Oliva showed further support for Mr. the former president by questioning as to why is there a need for the International Criminal Court. Ayan, girly na girly siya, mga kababayan, He stated, Let's talk about why the case against former President Duterte in the ICC is legally flawed. Dati pa, ha? Dati pa, mga kababayan, ha? Legally flawed ang kanyang, stand. Tapos ngayon, mga kababayan, biglang justice is justice na daw. Hustisya na daw, mga kababayan. Sinisingil na daw. At hindi nakakalimot ang hustisya dito sa ginawang tila pananakot. At binaliwala na hustisya dati daw sa panahon ni Digong. People say his war on drugs is a crime against humanity. Dili ni genocide. Sabi niya, hindi ito... Dili ni ethnic cleansing. Ang target dati pa to, ha? Before pa to, mga kababayan, ha? Ipapakita natin yung change of heart sa niya. anti-drug campaign kay mga sindikato ug mga involved sa illegal drugs. Actually, mga kababayan, yan ang war on drugs si Tatay Digong. Legitimate police operation nga yan. Diba? Pinaigting lang, mga kababayan, ang paglaban sa krimen. That is a legitimate police operation. Dili mga ordinaryong civilians. Under the Rome Hindi daw ordinaryong civilian. Okay ba siya dati, mga kababayan? statute, a crime against humanity needs to have a widespread or systematic attack against civilians and a state policy of extermination. But in the Siya nagbasa mismo, ha, na hindi ito fit sa description, mga kababayan, na crimes against humanity. case of the Philippines, what happened? The What Philippines prosecuted these rogue officers. In fact, we convicted police officers for the killing of Kian de los Santos. Okay pa ang kanyang tono, no? So kung naglihok ang korte, So kung gumagalaw ang korte, nganong kinahanglan pa ang International bakit kailangan pa ang ICC? Criminal Court? Ah. And here's another thing. Why only Duterte? And here's another thing. Why only Duterte? However, recently, Eto na. like the sudden shift in the fault lines in Cebu, Sudden shift. Mr. Oliva's political stance shifted drastically. Shifted drastically. Ano pagka-pronounce nun, Dean Chase? Drastically. Tayo, mga kababayang mga hampas lupa, drastically. Bawal daw yung kali-kali, Dapat drastically. He went from this Scam ra di ay ning unity? So ngano mutuo pa man ta? So, scam lang na itong unity? Scam lang ba daw itong unity, mga kababayan? Bakit pa tayo maniniwala? Sa mga panaad aning administrasyon. to this.
And here lies the crux of eto it. na. The ICC did not find, and here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? Talagang kulang na lang mga kababayan, sinampal niya sa inyo. Pag. Na ito ang rason kung bakit hindi kayo pinatigan ng ICC. Sang-ayon siya mga kababayan. When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. Kaya nga sinasabing political din yung ICC eh. It reads statements not as sentiment, but as signal. So what happened? Let us break down his flawed understanding of the legality. Marami pa siya sinabi mga kababayan ha. Marami pa siya sinabihan na sa ating pandinig mga kababayan, talagang naratiba ng mga dilawan. Hindi lang yon, clip yon ng Dean Chase mga kababayan, pero marami pa na nakakapagtaas kilay talaga mga kababayan na hindi mo inaasahang galing pa talaga sa Duterte supporter. Sila pa ang nagja-justify mga kababayan dito sa naratiba ng mga dilaw. Lord. Stated in his video. He stated that according to the Rome Statute of the International Criminal Court, Article 60, Paragraph 2, a person subject to a warrant of arrest may apply for interim release pending trial. If the pre-trial chamber is satisfied that the conditions set forth in Article 58, Paragraph 1 are met, the person shall continue to be detained. Mr. Oliva, you said it yourself in your recent video. Mr. Oliva? The person detained is an 80-year-old man who has trouble remembering core memories and cannot even hold ground in court since his cognitive ability is in decline. The grounds for continued detention stated in Article 59, Paragraph 1 is not satisfiable and it does not justify the continued detention of a former president. Sabi nga ni mga kababayan, Kaufman, erroneous. Kaya nag-appeal na sila mga kababayan eh. Dahil yung tatlong judges ang nagdesisyon yan. The same tatlong judges mga kababayan na nagsabing hindi disqualified yung si Calvo mga kababayan na Karim Khan. And then sa appeal chamber, unanimously sinabing disqualified. See? The former president posed no flight risks whatsoever. And that goes for tampering with witnesses and quantify crimes. Another point of argument which you have contradicted yourself in one of your videos is the jurisdictional statute of law in the Philippines versus the International Criminal Court. You said this. However, importante nga mahibalaan na ang Pilipinas dili na miyembro sa ICC. No, sabi niya dati mga kababayan, however, it is important to remember that the Philippines is no longer a member of the ICC. Sukad pa sa pag-withdraw niya sa Rome Statute ni adtong Marso 2019. Since the withdrawal of the Rome Statute in 2019. This non-member status complicates the ICC's ability to execute the arrest warrant within the country. You are contradicting your own narrative, Mr. Oliva, and it raises a lot of questions. This is very reminiscent to this. And this has Risa Ontiveros' ploy written all over this narrative. The fact that parehong naratiba ni Virus mga kababayan, no? You changed your narrative so fast made me realize that you not winning the 2025 local election. Hindi pala nanalo. Nagalit siya. Bakit isisisi mo kay Tatay Digong hindi mapagkapanalo, Regal? Was a blessing in disguise. Oo, blessing nga. Buti nga, hindi ka nanalo. You are spineless and a man. Wow, spineless. Oh, walang spine mga kababayan. The nerve. Of zero principles. Oh, man of zero principles. Hindi siya woman, ano? May lawit eh, di ba? Dean Chase, may lawit si Regal. Another day. Another day. Political personality. Another Trojan horse exposed. Turned by the administration. Oh, see? Postponed ang second hearing ni Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan mga kababayan. Ang sumunod katambalusdosan agad. Anong pa-post mo? Oy, nako. Another topic mga kababayan. Mukhang mag-wheelchair ulit si Tambalusdos dahil, postpone. Ni-request nang i-move sa ibang araw mga kababayan dahil pa-check up daw si Tambalusdos. Sa Independent Commission for Infrastructure. Sa inilabas na anunsyo ng ICI, sinabi umano ni Romualdez na kailangan itong sumailalim sa isang medical procedure.
Check up na naman. May sasakay na naman sa wheelchair nito mga kababayan matapos napagbintang ng mali-maletang mga basura. And then, ito, dadramahan lang tayo ng wheelchair mga kababayan. Matatandaang nakaschedule sa October 22 ang second hearing ng kongresista. Ayon sa ICI, medical procedure. Maglalabas sila ng advisory oras na matukoy nila kung kailan itutuloy ang susunod na hearing. Ay, nakong tambalos-los. Isa si Romualdez sa mga nasa sentro ng usapin kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan, mga kurakot. Nakakatawa yung nagsigaw-sigaw na, kulong na yan, mga kurakot. Tapos hindi nila maano mga kababayan, masabi-sabing Marcos resign. Appropriations Act. Mananatili sa kustodiya ng Senado ang tinaguriang flood control king na si Curly Discaya. Tinabla kasi ng korte ang kanilang habeas corpus plea. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity. Eto walang katapusang Discaya mga kababayan ang kanilang talagang sinisentro dyan sa flood control. How about yung another 14 mga kababayan, di ba 15 sila? Pinasura ng Pasay. In fact, hindi nga si Discaya siguro ang pinakamalaki. Ang pinakamalaking nasungkit mga kababayan, yung Sunwest ni Zaldico. Hindi natin narinig mga kababayan na inimbestigahan yung mga gawa ng Zaldico. Regional Trial Court ang habeas corpus petition ni Curly Discaya tungkol sa kanyang Senate detention. Sa petisyon ng kanyang kampo, nag-commit daw ng grave abuse of discretion ng Senado sa pagdetine sa kanya. Pero walang sufficient evidence para sa claim ng kanyang kampo. Ayon sa korte, ibig sabihin, mananatili si Discaya sa kustodiya ng Senado matapos makontempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinadetain ng mga senador si Discaya matapos ang tila paiba-iba nitong sagot tungkol sa absence ng kanyang asawa na si Sara Discaya sa pagdinig. Si Bitoy. Condition daw si Sara, kaya no-show siya sa hearing ng araw. Malakas kasi kumain mga kababayan, tapos padays of drinks. At may excuse letter ito pero hindi pa niya binabasa. Pero nang ilabas ng komite ang sulat, may meeting pala si Sara sa employees nila tungkol sa kanilang company issues. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes. Walang intensyong magsinungaling? Parang may something is wrong. So, napilitan ka lang magsinungaling. Please, at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siyang mga... high blood? May lusartan dyan mga kababayan. Po, na gamot na ginagamit. Nirerespeto ng kampo ni Discaya ang naging desisyon ng korte. Favorable man ito sa kanila o hindi. At aalamin pa ng kanilang kampo ang susunod nilang hakbang. Matatanda ang umatras na rin ang Discaya couple sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil sa pag-aakala umanong may favorable recommendation para sila ay maging state witnesses. Kabilang ang dalawa sa corruption complaint ng DPWH sa Ombudsman dahil sa mga substandard at non-existent flood control projects sa Bulacan. Para sa Agenda Weekend, Hannity, Millionaire News Channel. Eto nang sabi ni Regal Oliva mga kababayan na ang hustisya ay hindi daw nakakalimot. At marahil ito ang tunay na hustisya na ang taong nagtayo ng kapangyarihan sa takot ngayon kailangan ng umasa sa batas na minsan niyang binaliwala. Talaga lang, Regal. Kasunod ng kaliwat kanang apela ng kampo ni FPRRD na hindi ito fit to stand trial sa ICC, ipinag-utos na ng pre-trial chamber ang medical examination sa dating Pangulo. Bakit ngayon lang yan? Sana mga kababayan, yung 3 judges, siya ang humingi niyan. Kung kailan nag-appeal mga kababayan, saka palang ipa-assess si Tatay Guido. Yun itong matukoy kung nasa tamang kondisyon ang Duterte Patriarch para humarap sa pagdinig. For your information mga kababayan, sa The Netherlands, yung 80 years old pataas, hindi na inuusig mga kababayan. Dahil na yan sobrang tanda na yan. Malapit na yang mga kababayan. Kunin. Sa totoo lang. Masakit isipin mga kababayan, pero yan ang reality in life. Kaya, yung mga 80 years old, hindi na inuusig sa The Netherlands, which is ang Netherlands mga kababayan. Andun din ang ICC. Kung nandun sila sa lupa ng Netherlands, dapat sundin niya. Sundin nila mga kababayan yung local law doon. Ito ang Agenda Weekend Report. Yan ang pinupush ni Roque ha. Hannity.
Fit nga ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte para litisin ng International Criminal Court? Yan ang isa sa mga kailangang sagutin habang nasa detention si Duterte. Kaya iniutos na ng ICC ang medical examination para sa... Ngayon pa lang, no, matapos silang ni-reject, mga kababayan. Bugok ba yung 3 judges na yon? Dapat ito ang kanilang ginawa. Ito ang appeal chamber na ang nag-request ito, mga kababayan. Kanya, panel ng independent experts sa forensic psychiatry, neuropsychology at neurology ang naatasang mag-assess sa kondisyon ni Duterte. Sasabihin na naman nila na magdadrama yan si Tatay Digong. Mga kababayan, magsakit-sakitan. Yan ang lagi nila sinasabi eh. At magrekomenda ng mga kinakailangang special measures sa mga nakatakdang pagdinig. Inaasahang makapag-report ang panel na ito sa October 31 at may karapatang mag-comment ang defense at prosecution hanggang November 5. Layo ng medical exam protektahan si Duterte sa isang fair trial. Matatanda ang unanimously, dininay ng ICC. Oh, unanimous, mga kababayan, ha? Tapos, yun pala, mga kababayan, hindi pa sila nag-request ng talagang eksperto na dapat tumingin kay PRRD. Dito na kung kailan nag-appeal, mga kababayan. Nag-demand ng assessment. Tingnan nyo ang kabulukan ng mga ungas. Nireject na nila agad. Request. Yung 3 bugok na to, hindi na yan mapagkakatiwalaan, mga kababayan, yung 3 babaeng mga bruha. Kampo ng dating Pangulo sa kanyang interim o temporary release. Ilan sa mga dahilan ay ang pag-undermine umano ng kanyang pamilya sa korte. Lahat ng rason, mga kababayan, ha, walang kaugnayan, mga kababayan, kay Tatay Digong sa kanyang kalagayan. Ang kanilang ginawang rason, puro si Sara. Sino bang nakulong? Si Sara ba? Tingnan nyo ang kalagayan ni Tatay Digong. Hindi dahil sa sinabi ni Sara, mga bulok. Tapos, Regal. Ayun, sasabihin mong hinahabol ng batas. Anong batas dyan? Hindi na dapat magkakaawa, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Mga hudas na. Niniwalang siya ay kinidnap at hindi inaresto. Kahit ano pang sabihin nila, mga kababayan, ang dapat tingnan ng mga ICC at talagang yung kalagayan ni Tatay Digong. Parang mga Claire Castro ang pag-iisip niyang 3 judges, mga kababayan. Sabi pa ng ICC noon, posibleng flight risk si Duterte, lalo na't malawak ang impluensya nito na anilay may history of threatening witnesses. Una na... Hoy, kung may balak pang saktan ni Tatay Digong yung mga witnesses, mga kalaban niya sa politika. Patagal nang nagurgurya si Trililing. Inilahad ng kanyang pamilya at mga kaalyado na harmless naman ang dating Pangulo. Bakit buhay pa si Trillanes? Setyembre pa dapat ang confirmation of charges hearing nito, pero bias sa yung 3, no? Dahil sa naging request ng kanyang kampo, dahil sa medical condition nito. May cognitive deficiencies na raw siya ayon kay Attorney Nicholas Kaufman. Impaired na raw ang kanyang memorya at hindi na kayang makapag-retain ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa kanyang paligid. Si Duterte, na ngayon 80 years old na, ay inaresto noong Marso dahil sa crimes against humanity. Wala nang warrant of arrest sa Pilipinas noon, mga kababayan. Kinidnap siya. Ng kanyang madugong kampanya kontra droga para sa agenda paulit-ulit na naman, mga kababayan. Sa lahat ng report nila, mga kababayan, lagi nilang sinusuksok yan, sinisiksik yung mga katagang crimes against humanity ganyan. Tingnan, pansinin nyo, mga mainstream media. Hindi yan nawawala. Dahil, yan, mga kababayan? Mind conditioning yan. Na ididikit nila, mga kababayan. Paulit-ulit. Para magmukhang legit later on. Naryo News Channel. Pension no more? Pinag-aaralan ngayon ng AFP na tanggalan ng pensyon. Sana naman itong kalokohan, mga kababayan, Bangag administration. Diba? Yung mga nagsasalita ngayon, mga kababayan, mga retiradong mga men in uniform ngayon, ang kanilang panakot, mga kababayan, tanggalan ng pension. Akala nyo natatakot yung mga taong yan? Sige, tanggalan nyo lahat. Di ba kayo ang matatanggal, bangag? Ang mga retiradong opisyal na mapapatunayang pasimuno o nakikiisa sa umunoy kupla at laban sa gobyerno. Anong power na yung mga retired? Kung nagagalit man sila, dahil yan sa inyong kagagawan din, mga bangag. Nandidiri na sila sa pinagagawa ninyo Hindi raw nito binabakuran ng free speech, pero... hindi binabakuran, pero tinatakot. Kagaya lang din yan ng NBI, mga kababayan, na laging nananakot ng mga vlogger. Paalala nila, mayroon din... Tatak Marcos, itong limitasyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Bangag! We're also humans. We also have our own... nawala na yung sa PNP na may langaw dito, mga kababayan, Yung body-body ni Torre. Tapos ito na naman, mayroong counterpart ng AFP, mga kababayan. Diyos ko, Lord. May langaw din, na maliit lang.
Lamok lang. Sa bunganga. Ito na mga yun ang naghudas-hudasan, mga kababayan. And ito pong nangyayari sa bayan. Meron din po kaming sariling... Uy, Diyos ko Lord. Kayo, AFP kayo ha. Kayo dapat ang nagpoprotekta sa amin laban dito sa mga buwaya, laban dito sa mga kawatan, kurakot sa gobyerno. Bakit nangyayari pa rin ha? Ano, nagbabantay ba kayo? Sinong po protektahan nyo, mga politiko? Mga magnanakaw? Bakit hindi kayo kumalampag, Diyos ko Lord? Nangyayari pa rin, oh. Mahiya naman kayo, Diyos ko Lord. pananaw namin tungkol dito. Hindi lang ikaw ang AFP. Ito mga kababayan, no? Ang AFP, marami yan. Hanggang sa kaliit-liit ang ranggo, mga kababayan. Ito matataas lang, mga kababayan, ang napapaburan. Kaya ganyan yan sila. But as we embrace the profession of arms, the regimented life, we have also waived our right to free and open speech. Nanganganib na matanggalan ng pensyon. Ay, naku Lord. Oh. Mahiya naman kayo, AFP. Gigipitin nyo ang mga kabaro ninyo. Sino ang pinoprotektahan ninyo? Yan, dismayado yung mga taong iyan dahil sa pagnanakaw ng ginagawa ng mga opisyalis ng gobyerno ngayon, tapos sila pa ang mapaparusahan. Saan ba kayo panig sa mga kawatan? Buisit. Na tayong manood dyan, mga kababayan. Buisit tayo dyan. Ay, ang tagapagtanggol. Ano pang maaasahan natin dito, mga kababayan? Gigipitin pa yung mga mga kakampi nilang nagretiro na nagsasalita laban dito sa korupsyon sa ating bansa. Tatanggalan ng pension? What a shame. What a shame. Bangag Pilipinas. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.